Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative o PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito ang ipinahayag ng dating Pangulo sa ginanap na prayer rally kontra PI sa Davao City nitong linggo, January 28. Ayon kay Duterte, pangunahin ng mga nasa likod nito ay si First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Ang nangyayari ngayon, hindi ang People's Initiative, kung hindi by the people. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Sunod-sunod ang maiinit na mga salita na binitawan ni Duterte. Kabilang na ang pagkakasangkot umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iligal na droga. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung sa Malacanang. Alam ninyo, the Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Nagbabala rin ito sa Pangulo na baka matulad ito sa kinahinatnan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, o hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. I am calling now the Armed Forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. Sa gitna naman ng issue ng pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration, ipinaalala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas na rin. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba ipalubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta, pero wag gid ninyo. Oo na, ako, maganda personal lang yun eh. Mawag ang yung respeto ninyo. Usap-usapan din ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa pagtitipon. Bago ang prayer rally, nasa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas kick-off rally ng Administrasyong Marcos.
habang ang senadora ay hindi man lang umano sumipot sa pagtitipon ng kanyang kapatid. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan at sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtataya, umabot sa mahigit 50,000 ang mga dumalo sa prayer rally sa Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Ren, humahataw